Caller number 2, si Jo ng Manila. Hello, Jo. Yeah, hello po. Good evening. Good evening. Hi, how are you? Okay lang po. Yeah, hello. Good evening. Hi, good evening, Jo. Ilan taon ka na, te? 23 po. Where are you from? Dito lang po sa Tondo. Ha? Sa Tondo po. Tondo. Saan sa Tondo? Opo. Sa Velasquez po. Velasquez. Ang basa dyan, di Velasquez. Ay, maniwala. Pumunta ka sa may hair watch. Di ba dyan sa kaya niyan? Opo, sa Dandan. Ikaw mo sa Dandan, di ba? Opo. Yung kasunod na kanto na Marlanghage. Sa may Yangko na po yata. Yangko, Panday Tira. Magkakadugtong yan eh, di ba? Opo. Oh. Yung hair watch, pagtawid mo, di ba, sumilang? Ay, hindi. Ano pala? Sumilang ba yon? Petron po. Petron. Tapos meron dyang motor trade. Opo. Ikaw ba, kumakain ka ba sa ugbo? Halo-halo na lang po, syempre. Kumakain ka sa ugbo? Opo. Di ba? Madaling araw bukas yan, di ba? Hanggang madaling araw. Pero ngayon po kasi marami ng shake house eh. Okay, di wow. Grabe. Yun. Ay, naku. Ay, ilan taon ka na? 23. Anong ginagawa sa buhay? Ano po, dati pong nagtatrabaho, tapos ngayon, hinto na. Ah, hinto na. Uy, nakantabay si Papabati naman, Nice Print Boys. Kasama ko ngayon, especially sa driveway namin si Eugene from Papa Ian Galsim. Paps, kamusta ka na? Kailan tayo magkakaping dalawa? Batchmate ko, director to ng mga commercials. Hello, Paps, kamusta? Anyways, anong dati mong work, ate? Jo? Ano po, sa ticket. Ano ka sa ticket? Puncher ka? Ganun pa, no? Ano po? Travel agent po. Travel? Agent. Ba't ka tumigil? Doon po iikot yung istorya. Yun yun. Ginawa mo yung customer mo, ano? Tama? Hindi naman po, grabe. Ay, di mali ako, sorry. Dali, kwento na. Hindi, kasi ganito po yun. So, may na-meet po ako na isang straight to the point na po tayo. May na-meet po ako sa internet na isang foreigner. Ano nationality? Black American po. Black American, okay. Opo, and then tapos? Galing na po siya dito ng Pilipinas by September po. Okay. Tapos, may nakilala po siya na mas nauna sa akin. So, yung girl na po na yun is nagtatrabaho siya sa bar. And then, yun nga po, mas nauna niya nakilala. Kami po, nagkakilala lang po kami accidentally through internet sa isang dating site po. Hindi accidental. Hindi accidental yun. Straight to the point pala, pangasang kita dyan eh. To the point, tapos? Ayun na nga po. And then, November po, nag-start kami mag-usap. And then, nag-meet po kami by January, pagbalik niya po dito. So, nag-meet po kami, hindi pa po kami in a relationship. So, sinagot mo nung kayo na? Hindi po, hindi pa po kami talagang official. Sinagot mo nung nagkita kayo, ganun ba yan? Hindi pa naman po. Ito nga po ang problema. Kasi po, yung nakilala niya po sa bar, buntis na po yung babae. Pero, hindi po sa kanya yon. Kanino? Sa ibang lalaki po. Okay, And then, ito na nga po. Nung nag-uusap na po kami, bumalik po siya ng January para panindigan yung pangako niya sa babae na aakuin niya po yung apelyido. Kahit hindi sa kanya. Ang layo ng biyahe, yun lang pala gagawin. Saan ba siya galing? Anong bansa? Sa US po. US, okay. Opo, and then, ako naman po, alam ko po na totoo yung sinasabi niya kasi meron po kaming communication ng babae. Yeah. Ang alam po ng babae is magkaibigan lang kami ng lalaki nung una. Nung una. Tapos eto na nga po, nung mag-usap na kami ng kinatagal-tagalan, January, umuwi siya ng Pilipinas.
Tapos, ang ginawa ko pong katangahan, kahit alam ko po na hindi naman kanya yung bata, sinamahan ko pa rin po siya dun sa lugar ng babae. Oh, bakit? Kasi po, yung parang... Siyempre, akin to eh. Baka makuha mo eh, gano'n. Ang inaano ko po kasi, single mom din po ako. Okay. Kumbaga, yung ang akin po, maano man lang, ano ba yung, ayoko po kasi maging hadlang para bigyan ng yung bata. Oh. Para bigyan ng, kumbaga ng, kahit apelido lang. Kasi, pinangakuan niya na po eh. Sige, tapos? Hiling naman din daw po siya na ibigay, kasi na nga po. Umuwi po siya ng January, hanggang sa naka-sign up na po siya, naka-fill up na po siya dun sa birth certificate na siya po ang maging legal father. And then, by February, bumalik siya ng US. Pero nung nandito po siya, kami ang magkasama. Okay. The whole na nag-stay siya sa Pilipinas, nasa akin siya. Tapos nung umuwi po siya ng February, yun na nga po, nag-decide na kami na, kasi nahuli niya nga po yung babae na niloloko din po siya. Bakit? Hindi naman sila, di ba? Ang pagkakaintindi ko ng kwento mo, nakilala lang yan. Gusto niyang pangatawanan sila ba? Kasi kung sila, at sumama ka pa, sila ulo ka. Sila po nung una. Kumbaga, palihim lang din po kami ng dalawa. Tapos yun nga po, binigay ng babae. Ibig sabihin natin, umpisa pa lang ng relasyon, kabit ka na. Yun tanggapin, tanga, Hindi po, parang ganun na nga, pero nilagyan po namin ng limitation na hindi talaga tayo pwedeng maging committed kasi nandiyan pa nga po si babae. Pinaggagagon yung mga sarili nyo. Parang tanga. Umpisa ng relasyon, alam mong kabit ka, may limits pa kayo. Sapukin kaya kita ngayon. Para malaman pinagkasabi mo dyan. Wala lang, one time lang kita. Yung putok nguso. Tuloy mo yung kwento mo. Tapos yun nga po, nung binigay po ng babae yung password niya sa Facebook. And then, in-screenshot niya po yun, tapos pinatranslate niya sa akin sa Tagalog. Tapos ang nakalagay po doon is nanghihingi pa po ng sustento yung babae dun sa biological father ng bata. Hindi mo dapat naman talaga yun. Tapos ang inaano po niya sa akin na actually hiningian niya po ako ng huminahon ka lang. Huwag mo siyang awayin. Hayaan natin na palabasin na isa akong foreigner na tanga. Hayop, no? Ito yung mga yung hindi mo naman kailangan gawin sa buhay pero ginawa nyo. Diba? I mean, hindi ko mag-gets. Kasi, ewan. May foreigner, diba, na tuso. May Pinay na nabunis ng iba mas tuso. Diba? Pero yung foreigner na kaibigan na natuso, diba? Kasi dalawa jowang Pinay, nagpapanggap na tanga. Si ating tanga, ay maming tanga. Uy, ikaw yun, ha? Ikaw yung tutukoy ko, ha? Okay. Yan. Para alis alam mo. Diretso ka na lang. Tapos? Tapos, yun nga po na ang hindi rin po ako nakapagpigil, kinonfront ako rin po yung babae na bakit mo ginaganyan yung tao? Na, kasi alam niya nga po magkaibigan kami. Ang sabi ko po sa kanya, sinustentuhan ka ng tao kahit na alam niyang hindi sa kanya yung bata. Simula pinagbubuntis mo pa lang yung bata hanggang sa ilabas mo na, nandyan yung tao para bigyan ka ng tulong. Tapos, yun nga po, inamin ko na po sa kanya na, well, sorry, siguro panahon na rin para malaman mo na kami na rin, kami dalawa, kami na rin. Tapos yun po, iiyak nga po siya kasi akala niya daw po para sa kanya na yung lalaki, ganyan. Siya ay nakasingit ka. Baka ninja ka rin eh. Ayun nga po. Tapos ito na nga po ang nagiging, ang ano namin ngayon. Kasi po, yung babae po,
parang pinangangatawanan niya na po na kailangan namin magbigay ng buwanang sustento sa bata kasi siya nga po yung legal father sa birth certificate. Ang sa akin naman po, madami din naman po kaming iniintindi, hindi lang naman din po yung para sa bata. Hindi ate, kasi pinangatawanan niya yan eh. Sorry ate, yung buong kwento ate, pambobo kasi. Oh. Sorry ha. Oo. Pero madami nga rin po nagsasabi. Congrats sa'yo ate, nagwagi ka. Kaya na ba magjowa ngayon? Opo. Ayun pa. Meron ka ng sense of acknowledgement, di ba? Marami na po kaming inaasikaso. Yan. Tama ka na, kami na. Bagay, yan naman talaga pag mag-partner kayo, di ba? Opo. Siyempre, busit ka sa babae kasi nakikihati sa dapat para sa'yo, no? Ay, hindi naman po ganun. Huwebo ka mo, tigilan mo nga ako. Ay, grabe ka. Alam mo ate, alright, ganda na. Mahal mo siguro yung lalaki yan ngayon. Mahal mo na? Opo. Alright. Pero wag mo akong mapaniwalain na nag-umpisa kang mahal mo yan. Maliwanag sa akin natin na material to. Huwag mo akong gaguhin dito. Umpisa pa lang kapit ka eh, pinakatawanan mo. Bakit? Alam mo kasi may mapapala ka. Kung in the process, ate, di ba, may minahal mo itong lalaking to, good for you. Pero huwag mo akong gawing tanga na kung kunyari yun. Talaga pong from the very beginning, mahal ko busa. Sapukin kita, loko. Huwag mo akong gaguhin. No, don't me. Others only. Maliwanag yan. Huwag tayo maglokohan dito. Opo. Di ba? Kung minahal mo na ate, ganun naman talaga. You can't help but fall in love. Di ba? Opo. Alright. Balikan natin. Ang totoo niyan, di ba, yung babae, may karapatan mag-demand. Inako eh. Inako ng lalaki ito yung obligasyon. At labas ka sa usapan na yan. Wala kang say. Huwag kang makialam. Wala kang say. Anong say mo? Di ba? Legally, ang tatay yung lalaki. Yung jowa mo. Tama mali? Tama po. O, di wala kang karapatan. So, wag kang umarte. Dahil mo namin naasikaso, wag kang umarte. Di ba? Hindi ko mag-gets kung anong meron kagagawa nung yung jowa mo. Bakit niya kailangan akuin? Unang-unang, hindi naman niya wala naman kailangan talagang mag-ako na dapat gawin. Tinuruan niyo lang maging tamad yung totoong tatay ng bata. Pero inako niya. Di ba? Sa pangatawanan niya. Pinanindigan nga po. Di ba? Pinanindigan. Ate, legally, may karapatan na yung bata. So, wag kang makialam. Di ba? Kung yung nanay ng bata humihingi ng sustento, di ba? Doon sa tumatayo na legal na tatay. Legal eh. At wala kang karapatan. You don't have any right. Between the two of you, basta karapatan yun. Anak yun, ate. Legally, anak yun. In papers. Inako eh. So, ikaw yung wag umarte kasi ikaw yung walang karapatan. Jowa ka lang. Anak yun, legal. Ano? Wala kang karapatan. Bakit? Meron ba? Wala po. See? Matagal na kayo niyan, lalaki? Mag-ano po, 9 months na. Nasaan siya? Nandun po sa kanila. Saan? Sa US po. Pero babalik po siya rito. Kadagaling lang po na rito last June. Sorry ate Ako I kind of doubted ate kanya. I'm sorry but I just have to be honest with you. Yung mga agenda ng mga ganito. Yan nandyan na. Yan na natin. Jowa na kayo eh. Natatanga lang ako sa kung paano kayo nag-umpisa. But anyways, congratulations ate. Maybe kailangan mangyari mga bagay na yan para makatagpo kayo ng pagmamahal sa bawat isa. Congratulations. Ano ba ang tanong mo?
kung paano ko po sana ipapaliwanag dun sa babae na sana intindihin. Wala kang karapatan. Do not get in the way. Wala kang karapatan. Hindi ikaw dapat magpaliwanag. Kaya mo sila mag-usap dalawa. Wala kang karapatan. None at all. Huwag kang umepal. Bad trip na. Oo nga po, kasi parang sa isang banda, ako pa po yung naglagay sa kanya sa alanganin na sitwasyon. Ay, hindi. Pare-paras kaya tanga sa umpisa nito. Umpisa pa lang kabit ka. Diba? Eh. Tama? Umpisa pa lang kabit ka. So, diba? Eh, nagkaroon ng legal na karapatan yung bata. Wala kang karapatan. You are not in the position to explain anything, to meddle with the affairs between yung lalaking yan tsaka nung anak. Legal niyang pinangatawanan niya. So, kung tanong mo, Papa Jack, paano ka paliliwanag sa girl? Huwag mong paliwanag kasi wala ka sa lugar. Apo. Parang tanga, no? Madami na po nagsabi. Hindi, ate, hindi ka tanga. Yung buong kwentong parang tanga. As a matter of fact, ikaw yung panalo dito. I really hope, didiretsahin kita, Joanna, that you are in this, di ba, for the right reasons. Opo. I really hope that you are, di ba, you are in that relationship for the right reason. Or for the right reasons. Sana. And you have to forgive me for doubting. So, promise me ito, kung pakialaman niya, kailangan mag-uusap dalawa. Okay. Kailangan niya sustentuhan niya. Tama, do you agree? Opo. Di ba? Totoo niya, inagaw mo nga lang yung Amerikanong yan doon sa babaeng yun. Kasi ikaw ngayon yung may kapal na mukha na, paano ko ba sabihin sa kanya, inagaw mo nga lang yan doon eh. Huwag nga. Tama? Opo. So, medyo pigil-pigil din ng diskarte. Hindi naman lahat sasaklawan mo. Girlfriend ka lang. Pwede ba ulitin ko yan? Ha? Girlfriend ka lang. Tama? Opo. Nakakaligtaan mo. Pasensya ka na, ha? Huwag ka na magalit sa akin, ha? Kung ganda ako magsalita sa'yo, ha? Pero congrats, ate, ha? Kasi ikaw talaga yung winner dito. Grabe. Ikaw nga! Diba? Ikaw yung winner dito, ano ka ba? Pasensya ka na sa pagkasalita ko sa'yo. Okay lang. Marami na rin po sabi ng ganyan. But, ate, I still wish you, diba, a good ending sa kwento ito. Wala namang point na nagpakatanga ka, diba? Nasabihan ka tanga naman, kaibigan mo, nagpaka-boplox ka sa, kung paano nag-umpisa, kung walang aabuting matino ito para sa'yo. So, I wish, ate, na, diba, the conclusion of this story will be favorable to you. I wish you that. Okay? Opo. Salamat sa pagtawag, ha? Okay po. Thank you po. Kailan balik ng jowa mo?
Bago po magpasko. Ayun po, magkakaroon ng bagong ano yan, cellphone. Diba? Grabe. Yung walang saksakan ng earphone. Yeah! Si ate, nakalawag-lawag. Pabili kang jeep sa tricycle, ang masada. Grabe. Baka grabe, parang hindi totoo Wag ako, te, wag ako. Diretsahan tayo. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Diba? Wag na ako. Huwag mo na kasali sa sa pambabola, ha? Iba na lang bulahin. Wag ako, te. Kasi kilala niyo naman ako, diretsahan ako magsalita sa inyo, na? Opo. Pero may tanong ako, Papa Jack. Ano ba yun? Naiihin ako. Pero siguro naman, ako naman po ramdam ko naman na mahal ako ng lalaki. Kaya sa inyo po ba? Kasi hindi naman siya babalik dito ng 3 beses sa isang taon kung hindi niya ako mahal. Alright. Sabi ko naman sa'yo kanina, di ba sa usapan natin, di ba, ako ayoko maniwala na pagmamahal ang pinag-ugatan nito. This is more, di ba, ito yung mga relasyon for convenience. Tama ka mali? Tama. Huwag mo sabihin sa akin, basta pala mahal ko na po siya, Papa Jack, kasi kukonyatan kita dito kaliwat ka na. Diba? Pero, if along the way minahal mo siya, ate, then good for you. At minahal mo nga siya. At minahal ka niya. Tama? So, congrats. Kahit ganun man kayo nag-umpisa, uulitin ko sinabi ko kanina, ate, I still wish you, ate, I still wish na sana yung conclusion ng kwento yung dalawa ng lalaking ito is favorable sa iyo. Sana happy ang patutunguhan. Happy ending, kumbaga. Opo. Diba? Sana happy ending. Diba? Kasi sabi ko, ulitin ko hindi ka nakikinig kasi. Wala namang point na nagpakatanga ka kung ang ending nito hindi pa rin pabor sa'yo. Right? Opo. Alright? Yes, sir. Tuwan-tuwa, Sa Pasko, mamahagi ka ng chocolate, ha? Grabe. Diba? Salamat. Salamat ng madami. Nagka-tablet ka na ba? Ay, grabe, Natanong, wala, meron. Samsung lang. Ay, meron. Salamat. Good luck, ate. I wish, ate, that the ending and the conclusion of this story, ate, will be favorable to you. So maraming salamat and good luck to you. Alright? Opo. Salamat. Thank you for calling the show. Thank you. Pasensya ka na sa akin. Honest lang ako sa'yo, ha? Opo. Salamat ng madami. Salamat din. Mga kaibigan, that's our second caller for the evening, si Joe ng